Sa paningin ng marami, tahimik siya. Pero sa loob ng katahimikang iyon ay isang pusong malaya, masayahin, masigla, walang alalahanin. Meet Chris, a second-year nursing student. Noon, simple lang ang kanyang mundo. Carefree talaga. Hindi ko iniinda ang mga bagay-bagay. Happy lang. Content ako sa kung ano yung meron ako. Pero unti-unti, ang dating masiglang si Chris ay naging tahimik. Hindi dahil sa wala siyang gustong sabihin, kundi dahil unti-unti siyang nauubos. Sa Pilipinas, higit 80 na mga estudyanteng edad 13 hanggang 16 ay nakararanas ng cyberbullying. Sa global scale, 59 na mga kabataan sa US ang nagsabing nakaranas sila ng online harassment. Chris, when did you feel that something had changed inside you? Has using any type of social media affected your feelings? Siguro nung pandemic, kasi di ba parang isolated yung mga tao noon, tapos wala kang magawa, other than creating yung hobbies and all. Pero ako naman is parang very naman kasi ako hobby-oriented. Kung ano lang talaga yung mga activities na ginagawa ko dati, yun ang ginagawa ko dati. So, more on gadgets kasi o more on tech kasi. So, yun, parang mas naging proactive ako sa paggamit ng social media and then Ang hirap siguro, no? Yung nasa gitna ka ng tao pero parang invisible ka. Was it something you could explain on what you felt in those moments? siguro words cannot explain kung gaano ka hirap yung pinagdaanan. Kasi parang like every emotion I was feeling was very confusing. And parang like yung emotions na yung nag-build up na parang konting imik lang, bigla ka lang sasabog. Ganun. Has using any type of social media affected your feelings? Siguro, kasi may nakita ko parang yung experiences ng mga tao na yon, gusto ko rin ma-experience, merong mga gamit ng mga tao na yun na parang gusto ko makuha. So parang yung feelings ko na wanting those things, wanting those experiences has led me to believe that social media has affected me. According to a 2020 review, adolescents who frequently use social media are significantly more likely to suffer from anxiety and depression. How did social media affect what you were already doing? Siguro, kasi di ba parang pag nakikita natin sa social media, very picturesque, very happy, very perfect lang ang mga pinapakita. Tapos ako, pag yun ako criticize, parang ang bigat-bigat ng feeling. Parang ang dami kong problema. Tapos Ang social media, ayon sa mga eksperto, ay dinisenyo para maging addictive. Ako po si Jameson M. Leonardo, ang resident nursing informatics instructor ng Bulacan State University College of Nursing. So proceeding po sa question, yung question po is, why are social media algorithms designed to be so addictive and how do they influence users' behavior and mental well-being? So based sa aking knowledge regarding algorithm, kasi ang algorithm is defined nila into psychological mechanisms such as dopamine-driven reward systems. When users daw receive likes or comments, their brain releases dopa, reinforcing the habit of checking social media frequently. So ang nangyayari, pag ikaw ay nakaka-receive ng likes and comments, syempre uhaw na uhaw ka dun sa ano na yon, sa information na yon. Ang brain mo ay nagre-release again ng anong klaseng neurotransmitter? Dopamine. So because of that, the intermittent nature of this reward, yung tinatawag na dopamine-driven reward system, ang nangyayari, floods engagement. Yung maya-maya nakatingin ka sa cellphone. Ay, sometimes pag naka-receive ka ng nan, so ano daw, na parang
feel devastated kapag parang wala pumapansin ng post ko. Galingan ko pa nga yung susunod na post. So, isa daw to sa mga psychological mechanisms ng dopamine-driven reward system. Ano pa po? However naman po, pag ikaw naman daw ay constant na nai-engage, saan nangyayari? Nagkakaroon ka ng negative effect on mental well-being. To be honest, during the pandemic, lahat tayo ay naka-encounter niya na naghahanap tayo ng kausap. So, hindi natin makausap due to the, quarantine. So, na-quarantine tayo, napunta tayo sa bubble. So, ang daming nagkaroon ng anxiety and altered mental disturbances during the pandemic up to now. Ang mga algorithm ay sinadyang ihain sa atin ang mga content na magpapaiyak, magpapagalit o magpapainggit. Kung kaya't sa bawat swipe, parang may bumabawas sa sarili niya. At ang nakikita natin bilang simpleng post, sa iba, tinik ito sa dibdib. Ayun, maraming times na naiingit ako na parang sana ganito din ako, sana normal din ako. What finally made you reach out? Ayun, I tried hiding it for the most part until such point na dumating talaga ako sa breaking point. Sabi ko, hindi ko na talaga kaya. So ayun, I tried reaching out to my supportive friends, my family, and sinabi ko talaga yung mga feelings ko, yung mga nararamdaman ko, and very supportive naman sila sa mga sinabi ko. Ito ang realidad para sa libu-libong kabataan ngayon. Hindi lang sila nalulungkot. Minsan nababali, minsan nawawala. Yung name ko, Julianne C. Faustino, clinical psychology yung field ko. Hi po. So, ma'am, for the first question po, have you observed an increase in mental health issues related to social media in your practice over the past few years? Yes, anak, it has been observed globally naman hindi lang basta sa Pilipinas, even worldwide. After the pandemic, marami talagang nagkaroon ng mga mental health concerns due to the isolation during the pandemic. So kahit sa social media, mas naging expressive kasi yung mga tao right now, hindi lang yung youth, pero pati young adults, naging very expressive sila because during the pandemic, yun lang yung outlet nila for communication. So kaya ngayon, mas open yung mga tao sa pag-express ng mga feelings nila at doon din natin nakikita na nagkakaroon ng mga self-diagnosis yung mga tao and pinopost nila yun sa kanilang mga social media accounts. Maraming paraan para makabangon. Pero ang unang hakbang ay ang pagkilala na may mali at ang pagtanggap ng tulong. Ayun, nag-seek ako ng professional help, seeking therapy, medicine. Mahirap, pero may pagbabago. For the second question naman po, what strategies or coping mechanisms do you recommend to patients struggling with social media-related stress? Okay. Pag yung tao, depende kasi kung ano yung diagnosis. Like, let's say, for example, if the diagnosis is more of depression, ang sinasuggest ng mga mental health professionals is to limit the use of social media. Kasi when we use social media, meron kasi tayong tendency na i-compare yung life natin dun sa life ng ibang tao. And you know for a fact na naman lahat ng nakikita natin sa social media ay yun yung totoo. So minsan naiinggit yung mga tao dahil ang nakikita nila doon sa mga friends nila, sa mga kabatch nila, parang ang gaganda ng mga buhay, pero ang totoo, hindi naman natin alam kung gaano katotoo yung mga pinopost nila. So yung pagko-compare ng buhay niya doon sa buhay ng ibang tao, mas nakakapag-cause ng depression para doon sa tao. So kaya nililimit talaga, sinasuggest na ilimit yung use ng social media.
Hindi mabilis, hindi rin laging magaan. Pero bawat hakbang, mahalaga. Mas okay na ako ngayon. Pero may mga araw pa rin na mahirap. Healing and fighting, they're both coinciding. At sapat na yun, kahit paunti-unti. Last question po. Ano po yung isang advice na masasabi nyo or palagi nyong sinasabi para sa mga taong nakakaranas ng mental health problems? Always seek professional help and do not self-diagnose. Because sometimes, nakakakita tayo ng mga behavioral manifestations, tapos pag tinignan natin sa Google, parang gano'n na nga yung nararamdaman natin, pero hindi yun dapat ang maging basihan. Ang dapat na magsasabi kung ano yung diagnosis ng isang tao ay isang professional, isang licensed mental health professional. So yun yung unang advice na lagi kong sinasabi, do not self-diagnose. Yung pangalawa, to always seek help. Pwedeng in the beginning, hindi professional help, pwedeng help from the trusted people, like yung friends mo, yung family mo, sometimes priest, sometimes pastor. So, wag kimkimin kung ano yung mga nararamdaman. Humingi ng tulong kung kinakailangan. Ngayon, si Chris ay hindi na lamang isang estudyante. Isa na siyang lakas para sa mga pagod, isa na siyang tinig sa mga katahimikan. Okay lang mapagod. Okay lang huminto. At hindi ka mahina dahil kailangan mo ng tulong. At lalong-lalong na hindi totoo na nag-iisa ka. Ayon sa mga pag-aaral, ang social media ay maaaring magdala ng koneksyon, pero maaari rin itong maging ugat ng pagkalugmok. Social media connects us, pero hindi lahat ng koneksyon ay mabuti. At sa bawat pag-scroll, bawat like, bawat story, unti-unting nabubura ang linya kung sino ba talaga tayo at kung sino lang ang gusto nating ipakita.誰のものでもない青い星一つ